Gandang araw po, si Mike Anyayahan ito, no? May i-share lang ako na ano no, na quotation mula kay Socrates, no. At ang sabi niya ay we cannot live better than in seeking to become better. So ang ibig sabihin nito ay uh, may hangarin tayong ano no, umunlad ng ating pamumuhay, no. At walang masama na maghangad ng maunlad na pamumuhay o maging prosperous ang buhay natin. Pero hindi talaga totoong magiging maunlad ang ating buhay o mas maigi ang ating buhay kung hindi natin pauunlarin ang ating pagkatao o hindi natin pag-iigihin ang ating pagkatao, no? At maging mahirap ka man o mayaman, no? Kung ang pagkatao mo ay bagsak, no? Bagsak din ang buhay mo. Isang halimbawa, no, may mga mayayaman, no? At wala nang pwedeng hangarin sa buhay pero hindi naman masaya, no? At kapag lumagapak sa sa lumagapak ang kanilang buhay, halimbawa naghirap sila o nagdusa o anuman, no? Hindi na makabangon, hindi na alam gagawin. So kaya may tanong, deserve ba nila talaga yung ganung buhay o talagang tsamba lang, nagkataong sinwerte lang sila dahil hindi patas ang lipunan, no? Ngayon, yung pag-unlad ng pagkatao kasi, maging mahirap o mayaman ka man, hindi mo po problemahin kung ano ang mga material na bagay na kakailanganin mo. Dahil dahil ang kaligayahan at ang kapanatagan ng loob ay pwedeng pwedeng ma-generate ng hindi kinakailangan yung external na pag-unlad, no? Anong ibig kong sabihin nito, no? O sige, kung magiging pamantayan natin yung kaunlaran ng buhay in terms of external possession, no? At kung yun ang magiging batayan natin, pwede nating masabi na mas deserve ito ng mga talagang taong may maunlad na pagkatao, no? Bakit, no? Isang halimbawa, pag-unlad ng pagkatao, halimbawa ay humility, no? Ang isang taong humble ay may maunlad na pagkatao. At ngayon, sasabihin ng isang mayaman, mapapakain ka ba ng humility mo, ano? Halimbawa lang ako sa humility, Marami pa tayong virtue, pero humility. Hindi mo ba alam na ang pagiging humble ay ibig sabihin pagiging mapagkumbaba at pagiging malambot, so which means ang mga humble ay ay hindi hindi sila narrow-minded, no? Marunong silang magbukas ng isipan. Hindi nagbubukas ng isipan ang mga mga hambog, Ang mga humble bukas ng isipan. At pagbukas ng isipan mo, madali mong nakikita ang realidad. Madali mong nakikita ang mga bagay-bagay na hindi nakikita ng iba. At mas madali kang nakakatanggap ng pagkakamali, no? Therefore, madali kang natututo. So, yung mga taong humble, madaling natututo yan. At hindi nakikita ng iba kung paano natututo yan. Nagkakaalam-alam na lang yan kung paano siya nagsusurvive sa kahirapan. Paano siya tumatagal sa mahirap na buhay na hindi kaya ng mga taong hindi humble, no? So ngayon, madali para sa kanila na tumayo sa pagkakalugmok, diba? Sa pagkakadapa. Kaya nga may makikita kang mga taong maunlad ng pagkatao kapag sila ay nawalan ng trabaho, hindi nakahanap ng trabaho dahil mahirap maghanap ng trabaho, magnenegosyo, at dahil hindi marunong magnegosyo, babagsak ang negosyo, at ngayon marunong tumanggap ng pagkakamali, at ngayon hindi titigil, mag-i-explore ng iba sa ibang paraan, sa maliit na paraan magsisimula, hindi titigil, susubok ng iba, at hindi nahihiya kung ano man dapat nilang gawin. Kung dati ay siya ay may magandang trabaho sa opisina at tinitingala ng mga ng ibang tao o boss man siya doon, pero nakita mo dahil sa ginawang bagong hanap buhay, nagdudumi sa sarili, no?
Meron pa dyan nagtutubero o kaya naglilinis ng kung ano dahil sa pinasok na negosyo. Dahil humble sila, no? Pero tignan mo, no? Magugulat ka, biglang nagsusurvive at umuunlad ng pamumuhay. Ngayon, bakit, no? Kasi, dahil sa pagkatao nila yon, no? Nagiging resilient sila dahil sa, sa kaunlaran ng kanilang pagkatao. Nagiging, nagiging, ang tawag ito, adaptive, no? At flexible, no? Hindi katulad ng mga taong bangkarote, no? Ngayon, yun ang pinupunto nung sinasabi ni Socrates, no? Kaya doon sa mga taong hindi naman muunlad ang pagkatao, no? Pero prosperous, no? Very evident na takot silang malaglag. Takot silang mawala yung yaman nila. Kaya ang gagawin nila ay talagang minsan gagawa na ng hindi maganda para lang maprotektahan kung anong dominion or possession meron sila. Babaliin ang lahat ng tama, no, para lang manatili sa pwesto, sa poder, sa estado o sa pedestal. Dahil takot silang lumagapak, dahil pag lagapak nila, hindi nila alam kung paano mabubuhay dahil hindi maunlad ang kanilang pagkatao. While may mga tao na very happy, contented at walang worry, no? Kahit hindi alam kung saan kukuha ng kakainin mamaya o bukas. Pero sila yung deserve nila na umunlad. Pero hindi nila hinahangad yun nang higit sa paghangad sa pag-unlad ng kanilang pagkatao, no? Pero nagkakataon na may iba talaga na sadyang pinagpapala na lang dahil sa kanilang kanilang masigla, healthy na sa pagkatao. So yun yung ibig sabihin ni Socrates na we cannot live better than in seeking to become better. Kaya ano man ang estado mo sa buhay, mahirap ka man o mayaman, no? Simulan mo na paunlarin ang sarili mo, yung inner self mo. Hindi physically, hindi rin yung tungkol sa external possession mo, no? Kundi yung diwa mo. Kung huhubaran natin ang ating pagkatao, tatanggalin ang physical na pagkatao natin. Ano ba ang kalidad ng pagkatao natin? Kung lalagyan ng lalagyan ng tingkad ng kulay yung pagkatao natin, matingkad ba ang ating aura o pagkatao? O yung inner self natin, no? Ibig sabihin, deserve ba natin na umunlad? So ngayon, doon natin simulan. At kung tayo ay hindi sigurado na maunlad ang ating pamumuhay, simulan natin sa pagpapakumbaba, sa pagiging mababa. Dahil sa pagiging mababa, no, diyan tayo inaangat. Diyan tayo pinapaunlad. Nandito na lang po, ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.